The Filipino spirit is waterproof. Direk, parang gusto ko paliban. Kasi, no? Oo. Gusto ko maayos ang buhok ko eh. Tama yan, Bart. Kasi The Filipino spirit is waterproof. Ito na naman tayo. Pamilyar na eksena, taon-taon na lang, paulit-ulit, para tayo mga... Ewan. Kahit nag-ibig ko, Bart, naparuto na kaya ako. Kung nasa tayo sa klinik mo. Tama na to. Dahil the Filipino spirit is waterproof. The Filipino spirit is waterproof! Ano nga ba ibig sabihin nito? The Filipino spirit is waterproof. Ano kaya ang implikasyon ng kasabihang ito? Hindi na tayo maaaring pasukin ng tubig kahit kailan. Namanhid na ba tayo? Kaya ibig sabihin ay tatanggapin na lang natin itong mga to? Anong klase ba to? Pampalubag loob? Kaya patuloy na nangyayari ito kasi hindi tayo nagpapakita ng kolektibong galit. Hindi tayo nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Lalo na kapag nakakita ka ng mga nangangampanya sa kalagitnaan ng dilubyo. Tingnan mo, walang nawawalan ng trabaho. Maliban na lang sa isang taga-MMDA. Sinibak na ni MMDA Chairman Francis Tolentino si Flood Control Chief Engineer Baltazar Melgar. Ayon kay Tolentino, nagpabaya raw si Melgar sa pagkontrol ng baha sa Metro Manila. Walang sinasabon, walang binibitay. Pag bumalik ang sinag ng araw, nako, wala. Ang problema natin kung sino na ang susunod na maging girlfriend ng presidente. Sa bagay kasi, lahat dinadaan na lang natin sa limot, dinadaan natin sa tiis, dinadaan natin sa tawa, sa biro. Tingnan mo mga tao, lublob na sa baha, mukhang masaya pa rin. Baha ang underpass? Aba, di gawing swimming pool. Ay, sorry. It's more fun in the Philippines nga pala. at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Amen! Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang ito'y tignan kung wala ng tubig. Yan ang problema pag pinapasukan ng relihiyon ang usapan. Gumugulo. Diba? Sabi ng iba, nagagalit daw ang langit dahil na-push itong RH bill sa Kongreso. Idamay ba naman ang Biblia sa usapan? Oo, galit talaga. Galit talaga. Gusto mo naman, oo. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas na kayo sa daong, palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na naroon at maamo. Yan, sinabi talaga yan dito. Oo nga, mga walang magawa sa Twitter na dinadamay pa ang Diyos. Kasi nga, nininja daw sa Malacanang at Kongreso ang RH Bill noong August 6. At eto pa, meron pang pumuna. 8, 7, 12. Ang bahagi ng Henesis tungkol sa arko ni Noah. Sakto daw sa mga kahindik-hindik na pangyayari nung araw na yon. Pero naiintindihan ba talaga nila ang nilalaman ng bersikulo? Tungkol lang naman ito sa kalapati. Alam mo, brother, sister, ayon sa Henesis, Kabanata 8, versikulo 7, at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng Henesis, baka mo. Isagad na natin ang usapan. Henesis? Henesis nga, Tingnan natin to. Tingnan natin to. Isagad natin ang usapan. Okay. Henesis, Kabanata 9, versikulo 11. Ito ang masasabi ko sa aking pakipagtipan sa inyo. Kailanman hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang bahang gugunaw sa daigdig. Aba, talaga lang ha? Pero insensitibo pa rin ang humirit tungkol sa kaparusahan ng Diyos. Pag libo-libo ang apektado, habagat ang may kagagawan nito. Ulitin natin, habagat ang may kagagawan nito. Huwag lagyan ng relihiyon at politika ang usapan. Huminto ang bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig. Kaya ako sa inyo, magsisi na kayo. Magsisi na kayo. Sisisi na ako! Hindi na ako magpapabae! Inanong na yung laki si masama sa tingin. Kaya tandaan mga kapatid, huwag na huwag idadamay ang Diyos sa usapan. Pero, Ganon? ganun pa man, the Filipino spirit is waterproof! Yay!